Dominant Protector. Credit to the author. 3,461-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Manam. Hindi masama. Naisip ni Kennedy sa kanyang sarili, kung si Hylan ay hindi mo disipulo at isa lamang siyang normal na disipulo, hindi magiging imposible para kay Terence na makabuo ng magandang deal. Matapos ayusin sina Galton at Claire, tinawag ni Terence si Galton sa kanyang silid na mag-isa. Sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa Kennedy Inc., ngunit ayaw niyang masangkot si Claire. Mas mabuting huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa labanan ng mundo ng paglilinang. Boss, anong problema? Tanong ni Galton habang naglalakad siya papasok. Nararamdaman na niya na may gagawin si Terence sa Southeast Asia, ngunit hindi ito sinabi ni Terence, at hindi siya nagtanong habang nasa daan. Ganito pala, ang kaklase ko ay nahuli ng Yumio faction. Ipinaliwanag ni Terence ang pangyayari ni Wilfred, pati na rin ang kanyang sama ng loob kay Hylan. Boss Terence, ano ang pinagkaiba nitong Hylan at Fighter Lee? Kung ako siya, papatayin ko rin siya ng isang suntok. Galit na galit si Galton, ang manlalaban na iyon ay sinubukang kunin ang Claire sa pamamagitan ng puwersa. Ngayong gabi, baka dumating siya para hanapin ako. Kapag dumating ang oras na yun, huwag kang pabigla-bigla. Humanap ka ng pagkakataon at gawin mo ang isang bagay na walang kabuluhan, intindihin mo. Sa kasalukuyang lakas ng katawan mo, 3 beses mo lang magagamit, kaya huwag mong gamitin ng padalos-dalos. Mag-ipon ka hanggat kaya mo, intindihin. Utos ni Terence. Huwag kang mag-alala, boss, alam ko. Tumango si Galton, wala akong gagawing katangahan, gusto ko pa ring makipaglaro kay Claire. Kung siya ay may sakit, kailangan niyang bumalik ng direkta. Tumango si Terence at nagsimulang magsalita tungkol sa iba pang mga bagay. Alam ni Claire na may sasabihin si Galton kay Terence, kaya natulog muna siya. Sa gabi, gaya ng nahulaan ni Terence, dinala ni Kennedy si Norman sa Saplang Hotel. Sa walang tiyaga na personalidad ni Norman, hindi na siya makapaghintay pa. Nandito na sila. Nagbago ang mukha ni Terence habang nagsasalita siya. Sinabi sa kanya ng super strong spiritual sense ni Terence na paparating na sina Kennedy at Norman. Hindi niya sigurado kung Kennedy ang isa sa kanila, pero masasabi niyang hindi pala kaibigan ang paghawak sa kanya ng mga ito. Boss, ready na ako. Palihim na atake lang. Natuto rin si Galton na maging mas mataktika, lagi siyang binyo-bully ni Claire dahil sa pagiging sobrang tanga, kaya kailangan niyang maging mas matalino. Oo. Tumango si Terence at umupo sa sofa, naghihintay. Sure enough, hindi nagtagal ay may biglang kumatok sa pinto. Dapat may room card ka para sa sarili mong hotel, di ba? Buksan mo ang pinto, pagod na ako. Mahinang sabi ni Terence. Natigilan si Kennedy, hindi inaasahan na sasabihin iyon ni Terence. Dahil sa kagandahang loob, kumatok siya sa pinto, ngunit napakawalan pa rin ni Terence. Medyo nagalit siya at gusto na niyang sipain ang pinto, pero pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang hotel na ito ay pag-aari ng kanyang pamilya. Kung sinipa niya ang pinto, kailangan niyang magbayad para sa pagpapaayos nito, kaya't nagparaya si Kennedy. Gayunpaman, nang siya at si Norman ay umakyat, hindi nila itinuring ang problemang ito. Wala rin silang room card. Siya ang pinuno ng sekta ng tamang sekta ng Mau Miao. Hindi makatotohanan na hindi siya magdadala ng room card habang naglalakad siya. Hindi ko dala yung room card ko. Buksan mo. Sabi ni Kennedy na pinipigilan ang galit. Then you can kick it open yourself. You're a cultivator anyway, so it's easy for you. Walang pakialam na sabi ni Terence. Ikaw. Napakagaling. Huminga ng malalim si Kennedy. Alam niyang sinasadya siya ni Terence, ngunit kahit na ganoon, wala siyang magagawa. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para makabalik kay Terence ng mas walang awa. Si Norman naman ay medyo balisa. Sinabi niya kay Kennedy, Sectmaster Kennedy, bakit hindi tayo pumasok? Isang pinto lang. Ang pagpasok ay isang maliit na bagay, ngunit ito ay isang 5-star na hotel.
Kapag nakita ito ng ibang mga bisita, at ang ilang mga ilong bisita ay kukuha ng mga larawan at i-post ito sa internet, ang reputasyon ng aming hotel ay masisira. Forget it, let the waiter bring the key up, winawagayway ni Kennedy ang kanyang kamay. Sumangayon din si Norman sa sinabi ni Kennedy. Kung tutuusin, ito ang naging pundasyon ng kanilang sekta. Bagamat ang pangunahing focus ng isang sekta ay ang paglilinang, sa panahong ito, imposibleng gawin ng walang pera. Hindi naman siguro sila pag nakawan at nakawan tulad noong sinaunang panahon, di ba? Hindi ka talaga makatotohanan. Maaari lamang silang umasa sa mga pakinabang ng kanilang sariling mga sekta upang kumita ng pera. Di nagtagal, dinala ng waiter ang universal room card na ginamit sa paglilinis ng kwarto. Binuksan ni Kennedy ang pinto at pumasok. Nang makita niya si Terence na nakaupo sa sofa at nakikipag-chat sa isang tao, medyo naiinis siya, ngunit hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Iniisip ba talaga nitong si Terence na nandito siya para magbakasyon? Narinig niya sa front desk na hindi nag-iisa si Terence, kundi may kasamang mag-asawa. Mukhang nandito siya nagbakasyon kasama ang mga kaibigan niya. Napakalaki ng puso ng lalaking ito. Hindi ba niya alam na mawawalan siya ng buhay dito? O nagkaroon ba siya ng tiwala na kumbansihin ang sarili na ipagpalit ang kanyang buhay sa isang kondisyon? Ikaw si Terence. Agad na itinoon ni Kennedy ang kanyang mga mata kay Terence. Napaka-ordinaryo lang ni Galton, tulad ng isang batang nayon, simple at tapat, na walang aura. Isang tingin at masasabi mo na siya ay may ganoong uri ng hanggal, malakas na pangangatawan. Yung sect master ng Kennedy sect, di ba? Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin sa Kennedy. I didn't expect you to have the courage to show your face. I didn't expect you to invite me over. I really don't know what to say about you. Anong ibig mong sabihin dyan? Bahagyang natigilan si Kennedy. Hayaan mo akong magpakilala, ako si Terence, nagtatrabaho ako sa Special na Investigation Bureau, at ang Deputy Director ay aking kasintahan. Kennedy, ikaw ay isang wanted na kriminal, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, bumalik ka sa akin, kung hindi, kailangan kitang arestuhin. Sabi ni Terence. Galing ka sa Supernatural Investigation Bureau. Natigilan si Kennedy, hindi inaasahan na ang pagkakakilanlan ni Terence ay napakagulo. Hindi niya hahayaang makapunta si Terence ng ganoon kadali kung alam niya hindi magandang bagay na matarget muli ng Supernatural Investigation Bureau. Gayunpaman, hindi siya maaaring umatras ngayon. Kailangan niyang panatilihin si Terence dito para hindi lumabas ang balita. He sneered, so what if you're from the Supernatural Investigation Bureau? Wala itong kinalaman sa Southeast Asia. Vice Sect Leader Park, kaya mong ipaghiganti ang disipulo mong si Park Wote. Terence, halika, magpalitan tayo ng ilang galaw. Tumayo si Norman at sinabi, sinunod ang plano. Tiningnan ni Terence ang lakas ni Norman. Ang taong ito ay medyo kakaiba, tulad ni Highland, kaya hindi makita ni Terence ang kanyang tunay na lakas. 3,462. Gayunpaman, ayon sa dating pag-unawa ni Terence kay Highland, ang taong ito ay malamang nakatulad ng Golden Bell Shield Master ng Golden Bell Sect. Ang guro ay dapat na mas mahusay kaysa sa disipulo, tama ba? Kaya, nagpa siya si Terence na subukan muna ito. Hindi siya umimik at ginamit lang ang pang-16 na estilo ng Wildfire Feast. Si Terence ay hindi gustong pumatay ng mahinang kapatid sa isang hit. Maaaring malakas ang depensa ng taong ito, kaya hindi niya ginamit ang kanyang pinakamalakas na kamao. Boom! Ang mabangis na apoy na si Feast ay dumaong sa Norman, ngunit siya ay umatras lamang ng kalahating hakbang. Mukhang hindi naman siya nasaktan, kaya naunawaan ni Terence ang nangyayari pagkatapos ng ilang sandali ng sorpresa. Gaya ng inaasahan. Nakakatakot na mataas ang kakayahan sa pagtatanggol ng mahinang kapatid na ito. Kahit na ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang martial arts technique, baka hindi niya ito mapatay. Hindi na siya normal na practitioner, iba na siyang bersyon ng practitioner, at hindi magagamit ni Terence ang kaalaman at sentido komun ng practitioner para husgahan ang isang tao. Kaya lang. Tumingin si Norman kay Terence at malamig na tumawa, sa antas ng kasanayang ito, huwag mo nang isipin ang pag-alis sa lugar na ito ng buhay.
Hindi alam ni Norman na sinusubok lang ni Terence ang tubig. Sa abot ng kanyang pag-aalala, si Terence ay isang sky-class mid-phase peak, at ito ay napakakahanga na magagamit niya ang ika-17 hakbang. Sa kanyang mga mata, ang kapangyarihan ng ika-16 na anyo ng mabangis na apoy na kamao ay halos kapareho ng ika-17 anyo ng isang ordinaryong martial technique. Secmaster ng Kennedy Sec, magpalitan muna tayo ng ilang galaw. Mahinang sabi ni Terence habang lumingon sa Kennedy Sword, sumusuko sa pag-atake kay Norman. Bagaman, kung ginamit ni Terence ang kanyang pinakamalakas na hakbang, maaaring mapatay niya si Norman, ngunit ito ay isang posibilidad lamang, hindi isang garantiya. Kung hindi papatayin ni Terence si Norman, siya ay nasa panganib pagkatapos na gamitin ang lahat ng kanyang purong chi. Kaya binago ni Terence ang kanyang target sa Kennedy Pulgada. Nagulat si Kennedy ano ang ginagawa nitong Terence, ginugulo ang kanyang mga plano. Hindi ito siyentipiko. Sa pangkalahatan, sa isang labanan sa pagitan ng mga magsasaka, kung sino ang unang nagsimula ng laban ay kailangang lumaban hanggang sa matukoy ang mananalo. Sino ang hihinto sa kalagitnaan at hihingi ng pagbabago ng tao? Sa tingin mo ba ito ay isang laban sa arena? May kapalit pa ba? Ano? Mahina ba ang Secmaster Kennedy para labanan ako? Sarkastikong sabi ni Terence habang nakatingin sa Kennedy. Paano ito posible? Namula agad ang mukha ni Kennedy. Tama si Terence, malakas ang kanyang atake, ngunit mahina ang kanyang depensa. Hindi siya nang ahas na labanan si Terence ng harapan, palihim na umaatake lang. Ito na lang ay hinamak ng Secmaster na ito na personal na makitungo sa isang maliit na isda na tulad mo. Dahil nandito ka, wala kang dapat gawin. Malamig na ngumiti si Terence bago tumingin kay Galtan. Masyadong nakakatakot ang lugar na ito. Kailangan kong umalis sa lugar na ito ng mabilis. Sigaw ni Galtan habang tumatakbo palabas. Nakatayo si Norman di kalayuan sa pinto, at nakasimangot si Kennedy. Kung talagang gustong labanan siya nitong si Terence, wala siyang masyadong pagkakataong manalo. Kinailangan niyang pilitin si Terence na sumuko at hayaan siyang makipaglaban kay Norman habang nakapuslit siya sa gilid. Lumingon ang mga mata ni Kennedy at nakita si Galtan na tumatakbo palayo. Natawa siya at nag-isip ng plano, Vice Secmaster Park, catch that kid, huwag mo siyang patakbuhin. Sige. Tumango si Norman at inabot ang Galtan. Terence, kung makikipag-away ka kay Vice Secmaster Park ayon sa rules, hahayaan ko ang kaibigan mo at ang mga estudyante. Kung hindi, kailangan kong masaktan ang kaibigan mo. Malamig na banta ni Kennedy kay Terence. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang sky-class mid-phase peak, hindi naman siya mahina. Kahit na si Kennedy ay isang evil practitioner, hindi niya alam kung kaya niyang talunin si Terence sa mga tuntunin ng lakas. Kung hindi nagbabantay si Terence, posible pa rin ang palihim na pag-atake, ngunit delikado ang direktang laban. Huwag mo akong sunggaban. Sinasabi ko sa'yo, kapag nagalit ako, papatayin kita ng isang suntok. Si Galtan ay pinigilan ni Norman, at sumigaw siya, umalis ka sa aking daraanan, o hindi ako magiging magalang. Hoy, hindi magalang. Natuwa agad si Norman, papatayin mo ako sa isang suntok. Sige, tatayo ako dito at hahayaan mo akong suntukin. Kung kaya mo akong patayin, hahayaan kitang umalis. Kung hindi mo kaya, kailangan mong manatili dito. Si Galtan ay walang chi sa kanya, hindi siya mukhang isang practitioner. At kahit na siya ay isang pisikal na master, ang mahinang kapatid na iyon ay may kumpiyansa. Ang devilish na bersyon ng Vodge Receptor na kanyang nilinang ay isang medyo kahangahangang pag-iral. Bagamat hindi siya kasing lakas ng setro ng Vajra ng mataas na pari, mayroon pa rin siyang malaking kalamangan sa mga nakamitang mahusay na tagumpay ng kalasag ng Golden Bell at telang bakal. Para siyang hindi mapatay na ipis, kaya naman sobrang tiwala niya. Sabi niya sa mapanuksong tono sa mga mata niya, laruan lang si Galtan. Naghahanap siya ng kasiyahan upang maibsan ang kanyang masamang kalooban sa pagkawala ng kanyang alagad. Then I have no choice. Isang suntok lang kaya kitang patayin. Walang magawa si Galtan at sumuntok. Sa isang putok, tinamaan nito sa dibdib si Norman.
Para naman kay Norman, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa isang pangungutya hanggang sa isang pagkabigla at hindi makapaniwala. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi na siya makapagsalita. Lumipad ang buo niyang katawan sa direksyon ng pinto at nabangga ito. Hindi ito tumigil. Patuloy siyang lumipad palabas, direktang tumama sa dingding ng koridor, at pagkatapos ay nabasag sa dingding. Dahil si Terence ay nanunuluyan sa isang nangungunang klaseng presidential suite, mayroon lamang mga silid sa isang gilid ng koridor, at ang kabilang panig ay ang dingding. Kung hindi, mabangga sila sa kwarto ng iba. Ang kumpletong bersyon ng Hercules armor. Ang mga mata ni Kennedy ay kumislap sa gulat habang nakatingin kina Galton at Terence, sino kayong mga tao? Paano kayo magkakaroon ng kumpletong bersyon ng Hercules armor? Paano ito posible? Oh, alam mo talaga ang tungkol sa Hercules armor. Alam mo pa na ito ang kumpletong bersyon. Si Terence naman ang nagulat. Naubos nga ni Galton ang Vigor Divine Cultivation Fluid ni Gu nang hindi sinasadya noong bata pa siya, at nauwi siya sa ganito. At tiyak na dahil sa mga side effect ng Vigor Divine Armor na hindi maaaring umalis ang isang tao sa West Star Mountain Village sa mahabang panahon. Matapos gamitin ang buong bersyon ng Vigor Divine Armor ng 3 beses, kinailangan ng isa na bumalik sa West Star Mountain upang uminom ng espiritual na spring water. Kung hindi, ang katawan ng isang tao ay magiging lubhang mahina. Ito ang kumpletong bersyon ng Hercules armor. Sino ka? Sino ang iyong mga guro? Sa puntong ito, biglang may naisip si Kennedy at takot na nagsabi, ang apelyido mo ay Linford. Ano ang relasyon mo kay Donovan? Oh, medyo marami kang alam. Alam lang ni Terence na si Kennedy ay isang wanted na kriminal mula sa Supernatural Investigation Bureau, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari noon. 3,463. Kaya, kumurap si Terence at nagtanong. Ang pangalan ng aking amo ay Malcolm, at si Donovan ay aking lolo. Kilala mo ba sila? Tila nawala ng buong lakas si Kennedy matapos marinig ang mga salita ni Terence, at lumuhod siya sa lupa, ang kanyang mukha ay labis na namutla, kaya ikaw ang inapo ni Mr. Linford at Mr. Young. Bulag talaga ako. Paumanhin kung nasaktan kita. Mangyaring huwag mo akong patayin. Kaya kung maging subordinate mo. Hanggat hindi mo ako papatayin. Kahit na matapos ang napakaraming taon, gumuho pa rin ang mental defense ni Kennedy sa pag-iisip ng kapangyarihan ni Donovan at Malcolm noon. Hindi na niya maisip na labanan si Terence at Galton. Kapag alam ng isang tao na ang kanyang lakas ay malayo sa pagiging kalaban ng kalaban, kung gayon hindi siya gagawa ng anumang walang kabuluhang pagtutol. Kaya naman, pinili ni Kennedy na sumuko. Wala siyang choice kundi sumuko. Napakalakas ni Norman, siguradong patay na siya ngayon. Hindi na kailangang mag-isip tungkol dito. Bagamat makapangyarihan ang Diamond Armor, wala ito sa harap ng kumpletong Hercules Armor. Bukod pa rito, ang pinagsasanay ni Norman ay hindi ang kumpletong bersyon ng Hercules Armor, ngunit ang binagong bersyon na halatang hindi gaanong malakas. Kaya kilala mo sila. Hindi masyadong nagulat si Terence. Ang kanyang master ay mula sa Supernatural Investigation Bureau noon, at kung wala ang koneksyon na iyon, si Terence ay hindi makapasok sa Supernatural Investigation Bureau ng maaga, at hindi na siya konektado sa kanila ngayon. Para naman kay Donovan, nakatira siya sa lugar ng Jarlanding, kaya hindi nakakagulat na kilala niya si Kennedy. Ngunit ano ang silbi ng pagpapanatiling buhay sa iyo? I don't need underlings. Maraming pamilya at sekta sa buong Eastland na nasa ilalim ko. Marami akong underlings, hindi kita kailangan. Mahinang sabi ni Terence. Ngunit hindi sa Timog Silangang Asya. Ang ating karapatan na sekta ng Maumyaw ay maaari ding maging basalyo ni Linford Young Hero at sundin ang iyong pamumuno. Gagawin ko ang anumang ipagawa mo sa akin sa hinaharap. Si Kennedy ay isang taong marunong umangkop sa sitwasyon. Upang mabuhay, siya ay walang hiya. I still don't feel like it's use. Ang layo mo sa akin, wala na akong silbi. Sabi ni Terence, umiling-iling. Ako. Alam ko ang malaking sikreto. Kaya kung sumuko at maging especially iya. Biglang sigaw ni Kennedy. Oh. Anong ibig mong sabihin?
Ang interes ni Terence ay isang malaking sikreto. Anong malaking sikreto ang nalaman ni Kennedy? Ano ang gagamitin niya para sumuko? Tungkol naman sa especially iyan na sinasabi niya, ano ang nangyayari? Anong alam mo? Sumuko ka sa ano? Tumingin si Terence sa Kennedy Inch at mahinang nagtanong, kung nasiyahan ako sa sinabi mo, iisipin kong palayain ka. Sa totoo lang, tama ang sinabi ni Kennedy kanina. Isa na siyang sekta sa Southeast Asia. Sa teorya, wala na siya sa jurisdiction ng Supernatural Investigation Bureau. Kung talagang gusto ng Supernatural Investigation Bureau na lipulin ang sekta ng Yumiao, tiyak na masasaktan nila ang mga lokal na sekta at magsasaka dito. Kahit na ang mga sekta at magsasaka dito ay hindi partikular na malakas, sa antas lamang ng mga nakatagong bahay, ito ay hindi isang magandang bagay sa huli. Kaya hindi imposible na mailigtas ni Kennedy ang kanyang buhay. Si Terence ay isang taong laging gustong gumamit ng mga tao. Halimbawa, napakahusay ni Terence sa paggamit ng Duffing Bro. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mahahanap ni Terence ang panggilan, kaya maaaring gumamit siya ng taong tulad ni Kennedy pagkatapos niyang makumbinsi. Ito ay ganito. Noon, ang central base na pinatay ng iyong master, Mr. Malcolm, ay hindi isang kompletong central base. Sa likod nila, may isang boss behind the scenes. Natakot si Kennedy na papatayin siya ni Terence. Ang gitna. Ito ang pangalawang beses na narinig ni Terence ang pangalan ni Central. Ito ay bumalik sa Common House Song, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang master ay nakipag-away sa Central noon. Si Terence ay isa lamang supernumerary personnel sa Supernatural Investigation Bureau. May ilang bagay na hindi malalaman ni Terence kung hindi sinabi ni Donovan sa kanya. Dagdag pa, lahat ng tungkol sa sentro noon ay lihim. Maliban sa Amara Song, mahirap para sa ibang tao na ma-access ito. Tama. Dapat alam mo ang lugar na ito, di ba? Noon, isa lang sa mga base sa Central ang nawasak. Ang namamahala doon, si Professor Benjamin, ay isang puppet lang. Sa pagkakaalam ko, ang tunay nilang pinuno ay isang taong tinatawag na Professor Lee, at ngayon ang center ay nasa ilalim ng pamamahala ng kanyang girlfriend na si Kimi Liger, na kasalukuyang binyansagang Miss Liger. Sabi ni Kennedy. Ano ang kinalaman nito sa akin? Napakurap si Terence. Wala siyang sama ng loob kay Central, may conflict lang sila back in House Song. Hindi niya maintindihan kung bakit sasabihin ni Kennedy ito. Young Hero Linford, ang sentrong ito ay isang sakuna. Dalubhasa sila sa paggawa ng mga bagay na nakakapinsala sa mga tao. Nakipag-away sa kanila ang iyong amo. Hindi ka ba interesado? Kumurap-kurap si Kennedy, hindi niya akalain na magiging ganito kawalang interes si Terence. No, I didn't. Umiling si Terence. Wala siyang ginawa sa akin. Pinatay ko ang 4 sa kanilang mga masters, at ninakaw ng kaibigan ko ang mga gamit nila. Sila ang may problema. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ito. Ginagamit ito ng Kennedy bilang isang token na naging iligtas buhay, ngunit hindi niya inaasahan na magiging walang pakialam si Terence tungkol dito. Linyang Hero, sila ang mga kaaway ng iyong Panginoon. Nabalitaan ko na ang iyong Panginoon ay nakikipaglaban sa kanila hanggang ngayon. Oh! Tumaas ang isang kilay ni Terence. At ngayon, tumingin siya sa Kennedy na may bahagyang hinala at sinabi. Ngayon, alam mo ba kung nasaan ang amo ko? Ito. Halatang hindi alam ni Kennedy. Gayunpaman, narinig ko na noong umalis ang iyong master, tila may kaugnayan ito sa Central. Paano mo nalaman? Tanong ni Terence. Wala talagang pakialam si Terence kung ito ay sentro o hindi, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang balita tungkol sa kanyang amo. Dapat mong malaman na ang karapatan nating sekta ng Mau Miao. Nako, iyan ang tamang sekta ng Mau Miao sa Jorlanding. Noon, nagkaroon tayo ng kooperasyon sa Central, at ngayon ay madalas na tayong may ilang negosyo. Minsan, malabo kong narinig na binanggit ni Miss Liger ang iyong master sa telepono, kaya sinabi ko ito. Sabi ni Kennedy. Very good, you've moved me. In the future, if you help me investigate more about that Miss Liger and my master, I can keep you. Bahagyang tumango si Terence, alam mo na kung gusto kitang patayin, ito ay isang piraso ng cake.
Maaari kang magtanong kay Miss Liger, pinatay ko ang 4 sa kanyang Sky Class Late Phase Peak Masters. Nagkamali ka talaga sa paghiling sa akin na pumunta dito sa pagkakataong ito. Kung hindi mo sinabi sa akin kung ano ang interesado ako, ang iyong karapatan na sekta ng Mau Miao ay hindi na umiral. 3,464. Nagulat si Kennedy, mapapatay niya ang 4 na Sky Class Full Masters. Gaano kahanga-hanga ang kanyang lakas. Talagang nagkamali siya, hindi na nag-iimbestiga kay Terence. Mula sa kanilang nakaraang pagsisiyasat, si Terence ay isang gala lamang na practitioner na walang anumang background. Gaano kaya kalakas ang isang gumagala na practitioner? Ito ang dahilan kung bakit hindi nag-atubili si Kennedy na kaladkarin si Wilfred at ang iba pa dito para patayin si Terence. Ngunit ngayon, tila hindi tiyak kung sino ang magpapaalis sa kung sino. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, batang bayani Linford. Huwag kang mag-alala, ako na ang magiging sangla mo mula ngayon. Gagawin ko ang lahat ng iuutos mo sa akin at tiyak na makikinig sa iyo. Ang tanging mabuti sa akin ay ang nakakaunawa sa mga panahon ay isang matalinong tao, mabilis na sabi ni Kennedy. Alam ko ang sarili kong lakas. Tama na. Kumuha ka ng mag-aayos ng hotel mo. Kailangan ko ng magpahinga. Ayokong makitang nasasaktan ang mga kaklase ko. Sana madala mo sila bukas ng umaga. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Sabi ni Terence habang nakatingin sa Kennedy. Huwag kang mag-alala, batang bayani Linford, alam ko na ang gagawin. Mabilis na tumango si Kennedy at magalang na lumabas ng silid. Napakahusay niya. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga tauhan at pinalitan ang pinto ng kwarto at ayusin ang butas sa koridor. Kung tungkol sa katawan ng puny sister, ito ay kinuha na. Dumating at umalis si Kennedy nagmamadali, at ang hotel ay mabilis na bumalik sa kapayapaan. Walang nakapansin na ganoon kalaki ang nangyari sa hotel. Galton, salamat sa tulong mo. Kung ako lang, wala talaga akong magagawa sa Vice Sec na si Master Park, hindi siya masusugatan. Sabi ni Terence kay Galton. Wala lang. At saka, sobrang saya ko na nakakatulong ako kay boss. Sa wakas may lugar na ako para magamit ko ang kakayahan ko, kung hindi, kailangan kong umakyat ng bundok para pumatay ng mga halimaw araw-araw. Nakakainis. Sabi ni Galton. Haha, buti naman. Pwede ka nang magpahinga. Nag-aalala ba si Rolly Polly? Magpapahinga na rin ako, ngumiti si Terence, kukunin ko si Kennedy para makipaglaro sa atin bukas. Bakasyon na. Sige. Tumango si Galton at bumalik sa pagpahinga. Tahimik ang gabi. Kinaumagahan, dinala ni Kennedy si Wilfred at ang iba pa sa Yumio Hotel. Gayunpaman, ang ugali ni Kennedy ay nagpagulo kay Wilfred at sa iba pa. Paano siya nagbago mula sa pagiging mabangis ay naging napakagalang na ngayon? Ano ang nangyayari? Sa labas ng kasino, si Wilfred at ang iba pa ay inayos para makapasok sa isang marangyang RV. Hinayaan ni Kennedy na maupo silang 4 sa marangyang sofa na magkaharap, pero umupo siya sa katabing upuan na lalong ikinagulat ng lahat. Anong laro ang nilalaro ng lalaking ito? Si Topher Lian naman, umupo siya sa likod ni Kennedy. 4 na young masters at young ladies, please take a seat. Pagkasakay sa kotse, magalang pa ring sabi ni Topher. Bro, huwag mo na kaming guluhin. Ipapakain mo ba ako sa isda kapag hindi dumating si Terence? Berde ang mukha ni Danny. Habang ang kabilang partido ay kumilos ng ganito, lalo siyang nakaramdam ng takot at pagkabalisa. Haha, don't mind me. Nagbibiro lang ako sa inyo kanina. Sa totoo lang, kilala talaga ng amo namin, Kennedy, si Mr. Terence, hindi lang yun, subordinate siya ni Mr. Terence. Nandito kami para dalhin ka kay Mr. Terence. Mabilis na sabi ni Topher. Kuya, pwede bang itigil mo na ang pang-aasar sa akin? Alam kong mortal na magkaaway kayo ng tanggang Terence na iyon, may sama ng loob talaga sa pagitan natin. Si Wilfred na iyon ay tagasunod ni Terence, hindi tayo. Pakiusap, bitawan mo ako, ayoko talagang mamatay. Humingi ng awa si Danny na may mapait na mukha. So sinasabi mo na ikaw talaga ang kaaway ni Mr. Terence, at hindi ang kanyang tagasunod o kaibigan.
Napalingon si Kennedy at biglang nagtanong. No, it really is. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Pagkatapos ay itinuro ni Danny si Wilfred at sinabing, Wilfred, huwag kang magsinungaling sa akin. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong hanggal na amo. Sabihin mo sa akin ang totoo, ano ang relasyon ko kay Terence? Tama siya, kalaban namin ni Boss Terence. Pareho kaming gusto niya Joanne, at lagi niya kaming kinakalaban, oo. Tumango si Wilfred, mula nang mangyari ito dahil kay Boss Terence, wala itong kinalaman sa kanya. Hayaan mo na siya. Kumunat ang noo ni Kennedy at tumango. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero ito ang numero ng silid ng hotel ni Terence. Hoy, Kennedy, nandito ka? Tanong ni Terence. Iyon. Ito ay ganito, maaari ko bang tanungin kung mayroong isang tao na tinatawag na Danny, siya ba ay iyong kaaway o? At ang Wilfred na iyon. Maingat na tanong ni Kennedy. Kung dinala niya silang apat, paano kung nasa loob ang mga kalaban ni Terence at sinisi niya ang Kennedy sect para dito? Kaya kailangan niyang magtanong ng malinaw. Nako, si Wilfred ang aking nakababatang kapatid. Siya ay katulad mo. Pero mas nauna pa siyang pumasok sa sekta kaysa sa iyo, para tawagin mo siyang Bill Bro. Sabi ni Terence. Kung tungkol sa Danny at Gary na iyon, humanap ng lugar na itapon sila. Ayokong makita sila. Alam ni Terence na ang buong bagay na ito ay sanhi ng kalokohan ng Danny na iyon, at walang kinalaman kay Wilfred. Wala siyang magandang impresyon sa taong ito, at ayaw niyang makita siya. Sige, naiintindihan ko. Boss. Ibinaba na ni Kennedy ang telepono pagkatapos niyang magsalita, ngunit ang paraan ng pagtingin niya kay Danny ay medyo off. Medyo nalilito din si Danny, ngunit naramdaman din niya na medyo kahanga-hanga ito. Sino ang tumatawag ni Kennedy? Bakit boss ang tawag niya sa kanya? Paano siya nakilala ng kabilang partido at ni Wilfred? Ano ang nangyayari? Sandali lang. Baka si Terence talaga ang amo nila. At totoo rin ang sinabi niya kanina, at hindi siya pinaglalaroan. Sa pag-iisip nito, agad na kinilig si Danny. Kuya. Nagbibiro lang ako, follower talaga ako ni Boss Terence. Tiningnan niyang mabuti ang Kennedy. Topher, humanap ng lugar at ilibing ang dalawang ito. Sinabi ni Boss Terence na ayaw na niyang makita pa sila. Malinaw na hindi naintindihan ni Kennedy ang mga salita ni Terence. Sinabi ni Terence na itatapon niya sila sa kung saan at ayaw niyang makita sila, at naisip ni Kennedy na gusto niya silang patayin. Nakita niya ang kalupitan ni Terence kahapon na patay niya si Norman ng ganoon lang, at ang apat na Sky-class Full Masters din sa gitna. Ang dalawang ito ay parang maliliit na hipon, at papatayin niya ang mga ito ng ganoon. Sa katunayan, hindi sinasadya ni Terence na gawin iyon. Ang pagtatapon sa kanila ay pagpapababa lamang sa kanila ng sasakyan at hinayaan silang bumalik ng mag-isa. Sa kasalukuyang antas ng lakas ni Terence, wala siyang oras para pakialaman ang buhay ng 2 taong ito. 3,465. Ang dalawang ito ay hindi gaanong, ngunit sila ay nasa parehong antas ni Wilfred. Kung si Terence ay gagawa ng hakbang, ito ay parang pagbaril ng isang lamok gamit ang isang kanyan. Ngunit kung ginawa ito ng sektang Kennedy, hindi magsasalita si Terence kahit nalaman niya ito. Wala itong kinalaman sa kanya, at nandidiri siya sa kanilang dalawa sa simula. Oo, Kuya Kennedy. Tumawa si Topher at pinindot ang isang buton sa kanyang kamay. Matapos matanggap ng driver ng RV ang mensahe, nakahanap siya ng isang lugar upang iparada ang kotse. Walang masyadong tao sa kalsada kaninang madaling araw. Binuhat ni Topher si Danny at Gary palabas ng kotse na may isa sa bawat kamay habang sila ay sumisigaw. Dahil sa eksenang ito, si Wilfred at siya ay labis na nagulat at medyo natulala. Hindi mo ari ng dalawa kung bakit biglang magbabago ng ganito. Papatayin ba talaga ni Topher si Danny at Gary? Gayunpaman, bagamat naawa si Wilfred sa kanila, hindi niya hiniling sina Kennedy at Topher na huminto. Pagkatapos ng lahat, si Kennedy ay tumatawag kay Terence, kaya ang taong gustong patayin si Danny at Gary ay dapat na si Terence din. Paano mapabulaanan ni Wilfred ang mga salita ni Terence?
Sa makatuwid, hindi nagsalita si Wilfred sa huli at hinayaan ni Fang na kunin si Danny at Gary. Kuya, bitawan mo na kami, nagbibiro lang kami. Ako talaga ang tagasunod ni Terence. Sinabi ko yun dahil takot ako sa kamatayan, pero sasabihin ko na sa iyo ang totoo, tagasunod talaga ako ni Terence. Huwag mo akong patayin. Napasigaw si Danny ng malakas. Oh, ganun ba? Huminto si Topher sa kanyang paglalakad, at walang pakialam na tumingin kay Danny habang nagtanong, ikaw ba ang tagasunod ni Terence? Not bad. Follower ako ni Terence, please don't kill me. Paulit-ulit na tumango si Danny. Alam mo ba kung bakit kita inilabas ng sasakyan? Tanong ni Topher. Bakit? Natigilan si Danny, hindi mo ba ako gustong patayin? Bitawan mo ba ako kung ilalabas mo ako sa kotse? Tama ka, pakakawalan na kita. Tumango si Topher. Ang sinabi ko kay Kuya Kennedy sa kotse ay kasinungalingan lang kay Wilfred. Ibinaba kita dahil pakakawalan na kita. Ah, totoo ba yon? Medyo nalito si Danny. Hindi niya kailangang mamatay. Totoo naman. Ngunit pinaplano kitang patayin ngayon, sabi ni Topher, tumango. Bakit? Natigilan si Danny. Dahil sinabi mong tagasunod ka ni Terence, hindi mo ba alam na may sama ng loob kami ni Terence sa isa't isa? Sabi ni Topher. F***. Nanlaki ang mga mata ni Danny, may sama ng loob talaga. Saka bakit mo sinabi na si Terence ang amo ni Kennedy bro? Hindi ka ba nakikipaglaro sa amin? Para lang manggulo sa mga tao, para makita kung sino ang tagasunod ni Terence at kung sino ang hindi. Dahil inamin mo na ikaw ay tagasunod ni Terence, maaari ka nang mamatay. Sabi ni Topher. Sa katunayan, gusto rin ni Topher na makita kung si Danny ay tagasunod ni Terence o hindi, para hindi siya makapatay ng maling tao. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagsubok, nalaman niyang nagsisinungaling ang taong ito nang hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Halatang hindi siya tagasunod ni Terence. Upang mabuhay, sasabihin niya ang anumang bagay. Sa kabilang banda, mas normal si Wilfred. Mula sa simula hanggang sa huli, pinatay man niya si Terence o hindi, palagi niyang sinasabi na siya ay tagasunod ni Terence. Ang ganitong uri ng tao ay talagang tagasunod ni Terence, hindi peke. Huwag. Huwag. Hindi ako, hindi talaga. Mabilis na binago ni Danny ang kanyang mga salita. Tumingin siya sa Gary, na nasa tabi niya, at sinabing, Gary, sabihin mo sa akin, kami ba ay mga alipin ni Terence o hindi? Hindi, talagang hindi kami. Noon pa man ay binabalak naming saktan sina Terence at Wilfred. Nagmamadali ding sabi ni Gary. Oh. Hehe. Let me tell you guys, follower talaga ni Terence ang Kennedy bro natin, kahapon ko lang siya nakilala, and after a few tests, I realized na hindi talaga kayo followers ni Boss Terence. Syempre, kahit kayo na talaga, I don't need you guys to go back on your words. You can die now. Tumawa si Topher. Ano? Pinaglalaruan mo na naman kami. Sa pagkakataong ito, si Danny ay ganap na nawala ng pag-asa. Maaari pa ring ipaliwanag kung binalikan niya ang kanyang mga salita ng isang beses o dalawang beses, ngunit kung patuloy niyang babalikan ang kanyang mga salita, kung gayon imposibleng maniwala. Sige, stop barking. I need to quick take care of you guys and then go back to report my mission. Kinaladkad silang dalawa ni Topher sa isang masukal na kagubatan. Sa kabilang bahagi ng sasakyan, hawak ni Wilfred ang kamay ni Joanne na kinakabahan. Nagiging kakaiba ang mga bagay ang mga kaaway ni Terence, sina Topher at Kennedy, ay biglang naging mga alipin ni Terence. Ang dahilan kung bakit nila sila pinigil ay para akitin si Terence dito at maghayganti para sa kanilang mga miyembro ng sekta, ngunit ngayong biglang nagbago ang kanilang mga tungkulin, nakabantay pa rin si Wilfred. Kennedy bro, follower ka ba talaga ni Boss Terence? Sa wakas ay hindi napigilan ni Wilfred na magtanong. Haha, Bill bro? Syempre follower ako ni Boss Terence. Follower ka rin ni Boss Terence, pero mas nauna ka sa sekta ko, kaya Bill bro ang itatawag ko sa'yo. Tumawa si Kennedy, mayroong dalawang nakakainis na tao sa loob ng sasakyan kanina.
May mga bagay na hindi ko masabi, kaya hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Kennedy, ang pinuno ng pangkat ng Yumiao. Kasalukuyan akong tagasunod ni Boss Terence. Sana mapatawad ako ni Kuya Bale sa kasalanan ko dati. Hindi naman. Nagtataka lang ako, wala ka bang sama ng loob kay Boss Terence noon? Medyo nahihilo si Wilfred. Masyadong mabilis ang pagbabago-bago at pagkatapos. Oo, pero hawak ako ni Boss Terence sa ilalim ng kanyang kontrol, kaya ang kaunting puot na iyon ay wala. Nakangiting paliwanag ni Kennedy. Kaya pala ganito. Tumango si Wilfred. Naintindihan niya rin sa wakas. Natatakot pala siyang bugbugin. Dinala ni Kennedy si Wilfred at Joanne siya sa hotel at umakyat sa kwarto ni Terence. Nakahinga lang ng maluwag si Wilfred nang makita niya si Terence. Totoo pala ang sinabi ni Kennedy. Tumingin si Joanne kay Terence na may pagtataka sa mga mata nito. Kahit saan man pumunta si Terence, tila walang hindi niya kayang lutisin. Ito ay talagang nagulat si Joanne. Kunin ang nangyari sa pagkakataong ito bilang halimbawa, ito ay dapat na isang bitag ng kamatayan, ngunit nalutas ito ni Terence ng napakadali, at nakakuha pa ng isang tagasunod. Mukhang marami ng followers si Terence. Kennedy, parang ang tapat mo talaga. Ang galing talaga ng kaklase ko. Sa lakas ni Terence, masasabi niyang hindi naman nasaktan si Wilfred. Dahil dito ay naniwala si Terence na sumuko na si Kennedy. Siyempre, I'm a man of my word. What's done is done, at hindi ako magsisinungaling. Tuwang-tuwa si Kennedy at mabilis na sinabi. 3,466. Nasaan ang dalawa? Tanong ni Terence. Ipinadala ko si Topher upang patayin sila, sabi ni Kennedy. Patay na. Sino ang nagsabi sa iyo? Napakurap si Terence. Boss Terence, di ba sabi mo ayaw mo na silang makita at itinapon mo? Natigilan din si Kennedy at sinabing. Oh. Pinag-isipan ito ni Terence at mapait na ngumiti, gusto ko lang na palayain mo na sila. Hindi mo na sila kailangan pang pakialaman. Pero dahil napatay mo na sila, kaya lang. Medyo masasamang tao ang dalawang ito. Mahirap panatilihing buhay sila. Sa oras na ito, nakaramdam din ng kaunting simpatiya si Wilfred para kay Danny. Talagang hindi katumbas ng halaga ang pagkamatay ng lalaking ito. Hindi niya inaasahan na mamamatay siya dahil sa mga sinabi niya. Ito ay talagang isang kalamidad na nanggaling sa bibig. Sorry talaga. Akala ko. Medyo nahihiya din ang Kennedy. Forget it, it's nothing. O di ba, may dala ka ba ngayon? Tanong ni Terence. Hindi, ano ang sinabi ni Boss Terence? Mabilis na tanong ni Kennedy. Kahit na may kung ano, kailangan niya itong itulak palayo. Ano ang mas mahalaga kaysa sa pagtulong kay Boss Terence? Wala lang, isama mo na lang sina Wilfred at Galton para magsaya. Hindi nila alam ang lugar, at hindi nila alam kung saan pupunta. Kapag kasama ka, mas magiging madali, sabi ni Terence. Walang problema. I've been here since I came to Southeast Asia, and I've had some fun before. Binigyan talaga ako ni Boss Terence ng magandang chance. Kennedy said. Umiling si Terence. Ang Kennedy na ito ay mambabola. Tungkol naman sa pamamasyal, nagpa siya si Terence na huwag mag-isa. Binalak niyang magtanim sa kanyang silid. Wala na siyang maraming oras, at kailangan niyang magpakalakas sa lalong madaling panahon. Si Wilfred at Galton ay may Kennedy bilang isang tour guide, at iyon ay isang napakakahangahangang bagay na dapat gawin. Halos lahat ng security guard sa mga entertainment places ay alam ang Kennedy, at sabay silang nagulat. Kailan pa naging tour guide si Kennedy? Saan nagmula ang dalawang amo o young master na ito na ang Kennedy ay tretuhin sila ng magalang? Gayunpaman, walang magtatanong sa kanya tungkol dito. Sa loob ng isang linggo, pinuntahan nila ang lahat ng masasayang lugar sa lugar, at ipinadala sila ni Kennedy sa pabalik na eroplano. Kinailangan ding pumunta ni Terence sa Island X, kaya hindi siya makasama sa kanila. Sa ilalim ng pag-unlad ng kanyang tagapagturo noong araw, ang Island X ay naging isang sikat na destinasyon ng turista.
Maraming flight papunta at pabalik doon araw-araw, kaya dumating si Terence sa airport nang walang anumang problema. Katulad ng huling pagbabalik niya, may nakaparada na kotse na may logo ng butterfly di kalayuan sa tarmac sa labas ng airport. Ngumiti si Terence. Tanging ang mga sasakyan ni Kitty at Gio ang maaaring makapasok sa airport nang walang anumang problema. Para silang mga prinsesa sa Island X, at walang nang ahas na ihinto ang kanilang sasakyan. Naglakad si Terence papunta sa kotse pagkatapos bumaba ng eroplano, at nakita rin siya ng mga tao sa kotse. Tuwang-tuwang bumaba si Kitty mula sa driver's seat at tumakbo papunta kay Terence, at kumakaway si Gio sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha habang bumababa sa bintana. Terence kuya. Tumakbo si Kitty at kumapit kay Terence, hindi siya binitawan. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Terence ay bumalik siya sa kanyang pagkabata. Sa oras na iyon, sa tuwing babalik siya mula sa isang misyon, magiging ganito si Kitty. Pagkatapos ng pag-amin at pag-alis ng buhol sa kanyang puso, bumalik si Kitty sa kanyang dating pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, nang makita ni Terence ang maliit na ikasyam, ang kanyang damdamin ay medyo komplikado. The last time they met, he didn't dare to face her feelings, but this time, it was because little Nine is left soon. Sa panahong ito, halos naging espesyalista si Terence sa pagpapadala ng mga tagapagmana sa kanilang mga sekta. Ang kanyang pang-araw-araw na trabaho ay magpadala ng mga tagapagmana sa kanilang mga sekta. Little Gio, bakit ka nandito? Sabi ni Terence pagkatapos ayusin ang kanyang mood at sumakay sa kotse kasama si Kitty. Oras na para umalis. Tingnan natin ang isla na ito kung saan magkasama tayong tatlo ng maraming taon noong tayo ay bata pa. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik pagkaalis ko. Kahit bumalik ako, baka hindi ako payagan ng pamilya ko na manatili sa Island X. Baka manatili pa rin ako sa Yellow Earth High Sect. Baka sanglungkot sa mga mata. Siyam. Napabuntong hininga si Terence sa sinabi ni Little Nine. Oo, ang pagtanggi ng Little Nine sa sekta ng Yellow Mountain ay parang pagtanggi ni Carla sa Hidden House U. Gayunpaman, ito pa rin ang kanilang tahanan. Bagamat sinabi nilang kinasusuklaman nila ito, umaasa pa rin silang babalik sa hinaharap. Tahimik na tumawa si Terence, hindi itinuloy ang paksa. Nilinggan niya si Kitty. Kitty, nagdulot na naman ba ng problema sa iyo ang Overseas Cultivators Association? Si Terence ay kalaban na ngayon ng Overseas Practitioners Association, at nag-aalala siyang makontak nila si Kitty. Hindi, matagal na akong hindi bumalik, at hindi sila nagkusa na hanapin ako. Sabi ni Kitty, umiling. Mabuti naman. Tumanggo si Terence. May limitasyon ang happy days, pagkatapos ng lahat. Dinala ni Terence si Kitty at ang siyam sa kanilang mga lumang lugar nitong mga nakaraang araw, naglibot sa buong isla at gumawa sila ng maraming pagkaing pambata tulad ng clayfish. At malapit na rin ang araw ng pag-alis ng Little Nine. Lumipad ang Earth Overlord sa Island X, at nakita siya ni Terence at ng iba pa sa airport. The Earth Overlord was very excited to see Terence. Boss, brother-in-law, hello. I'm so happy to see you. I've missed you so much. Nabalitaan ko na nagpunta ka sa pulang nagninangas na bundok ilang araw ang nakalipas at pinagaling mo yang Shuzhen. Ang mga salita ng Overlord ay parang isang cannonball, na naglalaman ng napakaraming impormasyon. Si Terence ay wala ng oras para sumagot. Little Gio, you're so pretty. Ikaw nga ang little sister ng tyrant ko, wahahaha. Nang makita ng Overlord ang maliit na siyam, tumingin siya sa kaliwa at sa kanan. Napakalapit niya sa kanya at napakasaya. Little Nine rolled his eyes helplessly. Paano siya napunta sa isang kapatid na may sakit sa pag-iisip? Napaka-normal ng amo mong si Terence, hindi ba pwedeng maging mas normal ka? Wow! You can even roll your eyes. So cool! Hindi napansin ng Overlord na naiinis sa kanya ang maliit na siyam at naisip na pinaglalaroan niya ito, kaya nagpatuloy siya sa pakikipagdaldalan. At kaya, sina Terence at Shyam ay sumakay sa eroplano sa gitna ng walang katapusang Saturday ng Earth Overlord, patungo sa Yellow Earth Sect. Unti-unting umangat ang eroplano sa ere.
Hindi alam ni Terence kung kailan siya makakabalik muli sa isla na ito. Papalapit ng papalapit ang bagong paglalakbay na iyon, at ang lahat ng paghahandang ginawa niya ay tila para sa kapakanan ng ilusyon na Sky-class island na iyon. Bagamat sina Terence at Gio ay parehong mainit na tinanggap sa Yellow Earth Galsec, lalo na si Terence, na tinatrato sila bilang mga kilalang bisita. Ang buong Yellow Earth Galsec, kabilang ang ama ng Overlord, si Tu Chingsong, ay sobrang magalang kay Terence. Gayunpaman, napakabigat pa rin ang mood ni Terence. Matapos gumugol ng ilang araw sa pangkat ng Yellow Mountain, nakatanggap si Terence ng tawag mula kay Francine. Ang kanyang ama ay nag-ayos ng isang blind date para sa kanya, at si Terence ay kailangang bumalik. 3,467. Terence, ano ang dapat nating gawin? Sinabi sa akin ng tatay ko na ngayong weekend, mag-a-arrange siya ng blind date para sa akin at sa pre-arranged marriage partner ko. Hindi ko nga siya kilala, ano ang dapat kong gawin? Mukhang nag-aalala si Francine. Francine, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang harapin ito pagbalik ko. Wala pang naiisip na magandang solusyon si Terence, pero kailangan muna niyang sumang-ayon para hindi mag-alala si Francine. Kung talagang hindi ito gagana, gawin mo na lang ang sinabi ko. Bagamat medyo nakakasira sa sarili, ito lang ang tanging paraan. Talagang nakita ni Terence ang hakbang na ito sa isang nobela na tinatawag na napakalinis at napakalandi, at nagpasya siyang gamitin ito ng husto sa huling minuto. Oo, yun lang ang paraan, pero si Dad at Lolo. Mamamatay sila sa galit. Napabuntong hininga si Francine. Siya ay isang masunuring bata, at kahit na sinubukan ni Alexander na pigilan siya na makasama si Terence, mabuti pa rin siya sa kanya. Hindi alam ni Terence ang gagawin. Hindi niya kayang tretuhin si House Larkins at Alexander tulad ng pagtrato niya kay Kennedy at sa iba pa, hindi ba? Hindi yun makatotohanan, kaya kinailangan ni Terence na gawin ito. Sa paghahambing, ito ang tanging hakbang na maaaring sumuko sa kabilang partido. Kung hindi, kahit na hindi ka sumasang-ayon, ang kabilang partido ay patuloy na humihimok sa iyo, at magiging mahirap para sa iyo na alisin ito. Totoo yan. Tumango si Francine, kumbinsido. Terence, nakapagdesisyon na ako, gagawin ko ang sinabi mo. Pagdating ng panahon, kailangan mo ring sumama. Sasabihin ko sa taong iyon at sa tatay ko na buntis ako sa anak mo at hayaan silang sumuko. Sige. Dahil akin ang ideyang ito, siguradong sasamahan kita hanggang dulo. Sabi ni Terence. And, then I'll plan what to say when the time comes. Sabi ni Francine. Muling tumunog ang telepono ni Terence nang ibaba niya ang tawag kay Francine. Sa pagkakataong ito ay mula sa Island X. Hello, kamusta? Magalang na kinuha ni Terence ang telepono, puno ng paggalang ang kanyang tono. Kung tutuusin, marami sa mga tao sa Island X ang kanyang mga nakatatanda at mga childhood instructor kailangan ni Terence na maging magalang. Shawi, ako ang asawa ng iyong Panginoon, si Luisa. Isang magandang boses ang nagmula sa kabilang side ng telepono. Si Luisa ay isa sa mga asawa ng amo ni Terence na si Malcolm. Natural na kilala siya ni Terence, ngunit si Luisa ay hindi magaling sa kung fu o ilang assassin specialty, kaya wala siyang masyadong contact kay Terence noon. Hello, asawa ni Master Luisa, may kailangan ka ba sa akin? Naisip ni Terence na kakaiba ito, akala niya si Miss Suzy ang tumatawag para magtanong tungkol sa ikasyam. Terence, ganito kasi nag-arranged marriage ang amo mo noong bata pa siya. Ngayong matanda ka na at lumaki na ang babae sa pamilya ng kabilang partido, ako ang gaganap na matchmaker para sa iyo. Kung tutuusin, ito ang partikular na sinabi sa akin ng iyong amo bago siya umalis. Sabi ni Luisa. Tatanggihan na sana siya ni Terence nang marinig niya ang huling bahagi ng kanyang pangungusap. Hindi nagawang suwayan ni Terence ang utos ng kanyang amo, kaya nagpasya siyang kaladkarin ito palabas. Mrs. Luisa, alam kong ginagawa mo ito para sa ikabubuti ko, ngunit wala ako sa mood for love ngayon. Naging tagapagmana si Gio, at kailangan kong magpakatatag sa lalong madaling panahon para maisama ko sila sa Sky-class island.
Hindi akalain ni Terence na masasama siya sa ganito pagkatapos niyang tulungan si Francine. Hindi niya alam ang sasabihin. Maaari pa rin niyang tanggihan ang alok ni Francine, ngunit kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang amo. There's no conflict. Luisa smiled. The two things can be carried out at the same time. At saka, dahil sa inheritor kaya gustong ayusin ng kabilang partido ang kasal sa lalong madaling panahon. Dahil ang kabilang partido ay tagapagmana rin. Ano? Isang tagapagmana. Natigilan si Terence. Ngayon, ang tanging mga tagapagmana na hindi pamilyar kay Terence ay ang mga tao ng Snow Valley. Maaaring sila ay mula sa Snow Valley. Sandali lang. May hindi tama, si Francine ay isang tagapagmana, at siya ay may kontrata ng kasal sa kanya, at ngayon siya ay may kontrata ng kasal sa isang tagapagmana, hindi ba ibig sabihin? Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak kapag naiisip niya ang posibilidad na ito. Hindi naman pwedeng nagkataon lang, di ba? Tama, kaya kung pinuprotektahan mo si Little Ninth, ito ay katulad ng pagprotekta sa kanya para maprotektahan mo siya ng magkasama. Sa tingin ko, ang ayos ng iyong Panginoon noon ay malamang na may malalim na kahulugan. Nakangiting sabi ni Luisa. Kung dati, akala ni Terence na nagkataon lang, pero ngayon, napakaraming pagkakataon sa paligid niya. Hindi naniniwala si Terence na nagkataon lang. Malamang lahat ito ay hinulaan ng isang tao. Asawa ni Master Luisa, itatanong ko sana, sino itong inheritor? Tinanong ni Terence ang halata, ngunit hindi siya masyadong sigurado. Ang tagapagmanang ito ay tinatawag na Francine. Ang kanyang ama ay isang mabuting kaibigan ng iyong Panginoon. Ang kanyang lolo at ang iyong lolo, si Donovan, ay may ilang koneksyon din. Paliwanag ni Luisa. Hindi na nag-alinlangan pa si Terence. Francine, si Francine talaga. Nakahinga ng maluwag si Terence, ngunit sa parehong oras, nakita niyang nakakatawa ito. Kung alam ni Francine na siya ang kanyang blind date, anong uri ng ekspresyon ang mayroon siya? Biglang napukaw ang interes ni Terence. Paano kung hindi niya muna sinabi kay Francine at binigyan siya ng surprise sa mamaya? Hindi ba magiging masaya yon? Madam Luisa, alam niya ba ang pangalan ko? Tanong ni Terence. Hindi ko alam. Marami kang pangalan, at hindi ako sigurado kung anong pangalan ang ginagamit mo ngayon. Bakit? May idea ka ba? Tanong ni Luisa. Ganito, kilala ko na si Francine, kaya gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Pakiusap huwag mo munang sabihin sa kanya, lilito lang ako sa araw na magkita tayo. Masyadong nina si Terence kamakailan, kaya ang ganitong bagay ay pumukaw ng interes ng isang taong kaedad niya. Hehe, syempre kaya mo. Ngumiti si Luisa at sinabing, okay lang. Aalis ako papuntang Starfield sa loob ng ilang araw. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito noong narito ang maliit na si Gio. Natakot ako na ma-distract ka, kaya sasabihin ko sa iyo pagkatapos mo siyang paalisan. Sige, salamat, madam. Mabilis na nagpasalamat si Terence sa kanya at nakahinga ng maluwag. Hindi niya akalain na ganoon kadali itong kausap, pumayag kaagad sa hiling nito. Papaalis na ang eroplano, at tinapos ni Terence ang tawag, naghahanda na bumalik sa lungsod ng Stonegate. Sa kabilang banda, pagkatapos ibaba ni Luisa ang telepono, hiniling niya sa isang tao na ayusin ang mga tiket sa paglipad. Handa na siyang umalis patungong Stonegate City, ngunit bago iyon, kailangan pa niyang tawagan si Alexander. 3,468. Naging magkaibigan sina Luisa at Alexander sa loob ng maraming taon. Siya ay dating nakatira sa bahay ni Martin sa loob ng ilang panahon upang gamutin ang kanyang karamdaman. Noong panahong iyon, nakilala niya si Alexander at ang kanyang kasintahang si Anna. Gayunpaman, pagkatapos nilang tumira sa Island X, bihira na silang magkita. Gayunpaman, sa panahon ng bakasyon, madalas pa rin silang makipagpalitan ng mga tawag sa telepono. Sister-in-law Luisa, how did things going? Ibig bang sabihin nito ay pwede nang engaged ang successor ng boss sa ating Francine? Galit na galit din si Alexander engaged na si Francine, pero nakikipag-hangout pa rin siya kay Terence.
Hindi niya sinasabi na si Terence ay hindi isang mabuting tao, ngunit siya ay isang tao sa kanyang salita. Napakalaki ng naitulong sa kanya ng kanyang benefactor noon, at hindi na lang niya maibabalik ang kanyang salita. Sa kanyang opinyon, ang isang pangako ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Bagamat umalis ang kanyang benefactor para gumawa ng isang mahalagang bagay, hindi ibig sabihin na maaari niyang sirain ang pangako dahil lang sa umalis siya. Si Alexander ay hindi ganoong uri ng tao. Oo, tapos na akong magsalita. Hinihintay lang kita. Sabi ni Luisa, nakapag-book na ako ng flight ticket. Darating ako sa Starfield City mga kinabukasan. Sa oras na iyon, nandoon din ang alagad ko. Pamilyar ka sa lugar. Maaari kang mag-book ng hotel. Papayagan ko siyang pumunta. Sige, walang problema. Nakahinga ng maluwag si Alexander. Ngayong naayos na ang usapin, hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol sa nararamdaman ni Francine. Nakalagay na rin ito sa bato, at walang magawa si Francine para tumutol dito. Alam niya na minsan ay maaaring mag-tantrum si Francine, ngunit pagdating sa mas malaking larawan, bibigyan pa rin siya nito ng mukha. Kaya pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagsimula siyang mag-ayos. Walang magawa si Francine nang tumawag ang kanyang ama, ngunit alam niyang mangyayari ito sa malaot madali, kaya pumayag siya. Nakaisip na siya ng plano, gayon pa man nag-order siya ng hindi kinaugalian na damit at pampaganda online. Sa umaga ng blind date, nagpareserba si Alexander sa pinaka-high-end na hotel sa Starfield, ang makinang na Starlight Hotel. Si Francine ay hindi sapat na hanggal na umalis ng bahay sa isang hindi pangunahing damit na kasuot siya ng isang normal na casual na damit ngayon. Wala itong masyadong maraming dekorasyon, ngunit mukhang malinis at maayos, at labis na nasisiyahan si Alexander dito. Nagustuhan niya ang estilong ito, at ang disipulo ng taong iyon ay dapat na isang master, marahil isang taong may napakataas na pamantayan. Kung mas maraming pagsisikap ang ginagawa nila, mas gugustuhin nilang bumalik sa kanilang orihinal na estado. Kaya sobrang nasiyahan si Alexander dito at dinala si Francine sa Starlight. Matapos makapasok sa pribadong silid, hindi pa dumarating si Luisa at ang kanyang disipulo. Si Alexander ay dumating ng mas maaga. Bilang host, natural na hindi siya makapaghintay na dumating ang mga bisita bago siya dumating. Ito ay hindi magalang. Dad, pupunta ako sa banyo para hawakan ang aking makeup at tingnan kung may mali. Tumayo si Francine. May private washroom sa kwarto, kaya convenient para sa kanya na magpalit. Sige, pwede ka nang umalis. Tuwang-tuwa si Alexander. Akala niya ay nabuksan na ang isip ni Francine pagkatapos nitong pumayag sa kasal. Handa siyang bigyan siya ng magandang imahe. Bakit pa siya mag-aalala? Gayunpaman, nagpalit si Francine ng kanyang damit pagkatapos niyang pumunta sa banyo. Hindi naman ganoon ka-reveal, pero kakaiba pa rin ang outfit. Si Francine, sa kabilang banda, ay nagsimulang mag-makeup at magpakulay ng kanyang buhok. Bumili siya ng hair dye spray mula sa internet. Hindi alam ni Francine kung paano magbihis ng normal, ngunit gumugol siya ng maraming oras sa bahay para magsanay. Siya ay naging isang tunay na gangster ngayon. Pagkatapos ng lahat, tinawagan ni Francine si Terence. Terence, nasaan ka? My dad's taking me to Starlight Hotel for a blind date. We're at the Cherishing Faithful on the 3rd floor. Kailan ka pupunta? May dahilan kung bakit pinili ni Alexander ang tinatangkilik na Faithful bilang lokasyon ng blind date. Nais niyang pahalagahan nila ang kanilang kapalaran. Papunta na ako, malapit na ako. May surprise ako sa'yo mamaya. Sabi ni Terence. Bibigyan din kita ng surpresa. Masyadong exaggerated ang outfit ni Francine ngayon, halos hindi niya makilala ang sarili niya. Ang sorpresang binanggit ni Terence ay malalaman niya na ang kanyang blind date ay si Terence. Ang sorpresa naman ni Francine ay masyado siyang matagumpay sa kanyang makeup. Hindi nagsama sina Terence at Luisa. Naghiwalay sila. Dumating si Luisa sa Starfield kagabi at nanatili sa Starlight Hotel. Kailangan lang niyang bumaba. Sa makatuwid, hindi nagtagal pagkatapos dumating si Alexander, dumating si Luisa sa pribadong silid. Sister-in-law Luisa, kumusta ka na?
Ilang taon na kitang hindi nakikita, pero ang ganda-ganda mo pa rin. No wonder na head over heels si Kuya Yang. Mabilis na tumayo si Alexander at binati si Luisa ng pamilyar. Bahagyang namula ang mukha ni Luisa. Alam niya na magalang lang si Alexander. Siya ay maganda, ngunit hindi sa lawak ng pagpapapol ni Malcolm sa kanya. Siya ang unang humabol kay Malcolm. Sa pag-iisip tungkol sa nangyari sa nakaraan, medyo napahiya din si Luisa. Pinandilatan niya si Alexander at sinabing, may junior dito, kaya huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Huwag na nating pag-usapan. Narinig ni Alexander si Luisa na nagsabi ng junior, at pagkatapos ay naalala na nasa banyo pa rin si Francine. Matagal na siya doon. Bakit hindi pa siya lumalabas? Bigla siyang nabalisa at sumigaw sa direksyon ng banyo, Francine, kumusta sa tabi mo? Nandito na ang tita Luisa mo, bakit hindi ka lumalabas? Tay, lalabas na ako. Magsisigarilyo ako sa banyo. Naninigarilyo na naman ako, natatakot akong manigarilyo si tita Luisa kapag lalabas ako. Sabi ni Francine mula sa banyo. Sabi ni Francine habang inilalabas niya ang mga sigarilyong binili niya online. Ang mga sigarilyo ay mukhang totoo, ngunit walang kahit isang sigarilyo sa mga ito para lamang ito sa TV. Ano? Nagbago ang mukha ni Alexander, natigilan siya. Naninigarilyo. Bakit naninigarilyo si Francine? Kailan pa siya naninigarilyo? Siya ay naging mabuting babae mula pa noong siya ay maliit, at hindi siya naninigarilyo o umiinom na tuto ba siyang manigarilyo mula sa pag-aaral ng medisina. Ngunit hindi yun makatuwiran ang lalaki ay isang respetadong propesor sa isang universidad sa lungsod ng Eastern Sea, paano niya naturuan si Francine kung paano manigarilyo. Natigilan din si Luisa. Ang dati niyang pag-unawa kay Francine ay ganap na mula sa isang panig na impormasyon ni Alexander. Ngunit ngayon, nang dumating siya, narinig niya na naninigarilyo si Francine. Talagang nabigla si Luisa. Hindi makapaniwalang nakatingin siya sa washroom. Hindi naninigarilyo si Terence sa natatandaan niya, tama ba? Kung si Francine ay naninigarilyo, titigil ba si Terence sa pagkagusto sa kanya? Pero di ba sabi niya kilala niya na siya noon pa? 3,469. Francine. Lumabas ka. Si Alexander ay galit na galit tulad ng isang galit na leon. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Hindi man lang natakot si Francine habang pinakikinggan niya ang galit ng mga dagandong ng kanyang ama. Kung hindi nagalit ang kanyang ama, hindi niya makakamit ang kanyang layunin. Proud niyang tiningnan ang suot niyang damit ngayon. Ang kanyang orihinal na maayos na sinukli na buhok ay naging isang masiglang ulo ng punk na may lilang spray na pintura. Siya ay may makapal na smoky eye makeup at malalaking hikaw. Siya ay bihis na katulad ng mga hindi mainstream na delinkwenteng babae sa kalye. Kahit hindi mo ako lutuin sa bahay, ako, Francine, kaya ko pa ring takutin ang aking blind date. Nako, hindi maganda ang sikmura ko. Anong nagmamadali? Wala akong regla this month. Tingnan ko kung ano ang nangyayari. Sabi ni Francine habang palabas ng banyo. Anong kalokohan ito? Nagdilim ang mukha ni Alexander. Matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang anak, kaya bakit napakatapang at walang pidgel si Francine? Side effect kaya ito ng pagiging nurse. Si Alexander ay isa sa mga shareholder ng ospital, kaya natural niyang alam na ang mga nurse at doktor ay nakikipag-ugnayan sa mga pasyente araw-araw, kaya hindi siya nakaramdam ng kahihiyan. Masasabi niya ang anumang nais niyang sabihin, ngunit hindi ba sa bahay ng iba nag-aaral ng medisina si Francine? Bakit siya pa? Gayunpaman, wala siyang oras para isipin iyon. Nang makita ni Alexander ang kasalukuyang anyo ni Francine, nagulat siya, Francine, ano yang damit mo, maghugas ka na. Attend ka ba ng masquerade party? Wash it off. Bakit? Ganito naman ako palagi, bakit kailangan ko pang hugasan? Francine's lips curled up into a smile, but it was well hidden. Dad, di ba sabi mo na blind date are meant to show your truest side? I can't deliberately change my mind for the sake of a blind date, right? Ikaw. Sa wakas naunawaan na ni Alexander kung ano ang balak ni Francine.
Ang tinatawag na paninigarilyo, ang matapang at walang pidgel na mga salita, at ang kasalukuyang punk outfit ay malamang na lahat ay lumalaban sa blind date na ito. Kung hindi, kung talagang ganito si Francine, bakit hindi na lang siya magbihis ng ganito sa bahay at mag-makeup ng ganito? Bakit kailangan niyang gawin ito sa banyo? Alam ni Alexander na nahulog siya sa bitag ni Francine. Hindi kataka-taka na si Francine ay nakipagtulungan sa kanya noong blind date. Pinlano niya ang lahat. Si Tita Luisa siguro ito, diba? Huminga ng sigarilyo si Francine at bumuga ng usok sa harap ng mga mata ni Luisa. Pasensya na po, Auntie, gusto nyo ba? Ayoko na. Tumingin si Luisa kay Francine na may kakaibang ekspresyon, ngunit hindi siya umimik. Francine. Tumigil ka na sa kalokohan, dali-dali kang humingi ng tawad kay Tita Luisa at bumalik ka na sa normal mong anyo, galit na galit si Alexander kaya sinigawan niya si Francine. Pagkatapos ay lumingon siya kay Luisa at awkward na sinabing, Sister-in-law Luisa, pasensya na talaga. Francine. Hindi siya madalas na ganito. Nako. Wala lang. Iisa ang ugali ng alagad ko. Medyo magkahawig sila. Baka magkapares. Biglang sinabi ni Luisa, dahil nagbihis ka na, huwag mo nang palitan. Tama si Francine. It's the real side. Ito. Sige. Nagsisimula ng sumakit ang ulo ni Alexander. Talagang nabaliw siya sa pinakamahalagang sandali. Gayunpaman, dahil sinabi iyon ni Luisa, maaari lamang siyang tumugon, sige, asahan natin na ang kasal na ito ay mangyayari. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Ipasok. Sabay na sabi ni Alexander at Luisa. Itinulak ni Terence ang pinto at pumasok. Galing siya sa lungsod ng Stonegate, kaya medyo mabagal siya. Terence. Anong ginagawa mo dito? Lalong naging pangit ang mukha ni Alexander. Tila hindi lang nagbihis si Francine bilang isang hindi mainstream na babae, kinaladkad pa niya si Terence kasama niya. Hindi na kailangan pang isipin ni Alexander na narito siya para kumilos bilang kanyang kasintahan. Kailangan niyang pigilan si Terence. Kinailangan niyang itaboy siya bago dumating ang mga disipulo ni Luisa. Matapos pakinggan ito, medyo kakaiba ang ekspresyon ni Luisa. So, kilala ni Alexander si Terence, at mukhang hindi masyadong maganda ang relasyon nila. Gayunpaman, kilala ni Terence si Francine. Ano ang gagawin niya kapag nakita niya itong nakasuot ng ganito? Nandito ako para maghanap ng isang tao, syempre. Ngumiti si Terence at mabilis na naglakad patungo kay Francine. Lumiwanag ang mukha ni Francine nang makita niya si Terence. Mabilis siyang tumayo at tumalon sa mga bisig ni Terence. My dear, you're finally here. I've missed you so much. Ang mga salita ni Francine ay hindi lubos na totoo, hindi niya alam na sasabihin niya ang isang bagay na napakatapang, ngunit ito ay kalahating kilos at kalahati ng kanyang boses. Matapos marinig ang mga salita ni Francine, ang ekspresyon ni Luisa ay naging mas kakaiba, habang si Alexander ay galit na galit. Wala na siyang pakialam sa presensya ni Luisa. Hinampas niya ang mesa, tinitigan si Terence, at sumigaw, Terence, hindi ka welcome dito, umalis ka dito. Gayunpaman, kumilos si Francine na parang hindi niya narinig. Lumapit siya sa mga bisig ni Terence at tumingin kay Luisa, Tita Luisa, hayaan mong ipakilala kita sa boyfriend kong si Terence. Oh, hello, Terence. Tumango si Luisa at sinabi. Nagtataka si Francine kung bakit hindi nagalit si Luisa, ngunit marahil ito ay dahil mayroon siyang impormasyon tungkol sa blind date. Alam niyang ikakasal na ang kanyang alagad. Nakaramdam ng hiya si Alexander, Francine, itigil mo ito, Terence. Alam kong kinuha ka ni Francine para umarte sa pelikulang ito, kaya itigil mo na ito. Paano kung gagawin mo ito para sa kapakanan ng aking ama, si Martin Larkins? Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Terence, ayaw ni Francine, Tatay, malaya akong magmahal, hindi mo ako makikialam. At saka, sinipa ulit ako ng maliit na lalaki. Habang nagsasalita siya, hinawakan ng kamay ni Francine ang kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik at kasiyahan. Anong sabi mo? Natigilan si Alexander sa sinabi ni Francine.
Ilang sandali pa ay hindi na napigilan ng kanyang katawan ang panginginig. Tinuro niya si Francine at sa sobrang galit ay hindi siya makapagsalita. Ikaw. Ikaw. Good. Good. Very good. Francine, umabot ka na sa puntong ito sa kanya. Ikaw. Ikaw. You're trying to piss me off. Oh, talaga. Bigyan natin ng pangalan ang mga anak natin. Sabi ko, paano si Francesca o Francis? Nakangiting sabi ni Terence, ganap na hindi pinapansin si Alexander. Sa katunayan, hindi masyadong gusto ni Terence si Alexander Larkins. Mula nang magsimula siyang magtrabaho kasama si Martin, sinubukan siyang pigilan ni Alexander. Ganoon din ang relasyon nila ni Francine. Nirerespeto lang ni Terence si Alexander ng kaunti para kay Martin at Francine. 3,470. Gusto ni Terence na gamitin ang pagkakataong ito para pahirapan si Alexander. Akala niya ay napakasaya ni Martin na malaman ang tungkol dito. Itong anak niya, wala talaga siyang choice. Hindi siya nakinig sa mga salita ng iba, ngunit kailangan niyang makinig sa kanyang tagapagbigay. Ang tanging nakapagpatawa kay Terence ay ang benefactor ni Alexander ay ang kanyang amo, si Malcolm. Okay, hobby. Kung lalaki, tawagin natin siyang Francis. Kung babae, Francesca ang itawag natin sa kanya. Hinawakan ni Francine ang kamay ni Terence habang nakayakap ito sa kanya. Ito ay isang matapang na hakbang para kay Francine, hindi niya akalain na gagawa siya ng ganito sa harap ng napakaraming tao, ngunit dahil ito ay isang gawa, hinayaan niya ito. Sa katunayan, medyo natuwa siya dahil sa kanyang ginawa. Minsan pala, kapag suwail ang isang masunuring babae, nakakapanibago rin. Nakakalungkot talaga ang pamilya natin. Sister-in-law Luisa, ikinalulungkot kung pinakita ko ito sa iyo. Talagang hindi alam ni Alexander kung ano ang sasabihin. Wala talaga siyang masabi. No, I think it's pretty good. They're in love with each other, and it's really not bad. Tinakpan ni Luisa ang kanyang bibig at tumawa. Gayunpaman, sa mga mata ni Alexander, ang ngiting iyon ay naging panunuya, na nagparamdam sa kanya ng kaunting kahihiyan. Huminga siya ng malalim at sinabing, Terence, I'm begging you now, can you please leave? Malapit na ang blind date ni Francine. Kung bibigyan mo ako ng mukha at hahayaan mo ng maayos ang blind date, wala akong pakialam sa kahihinatnan, okay? Kapag dumating ang panahon, wala akong pakialam kung ano ang gusto ninyong gawin ni Francine, okay? Wala nang ibang pagpipilian si Alexander, kaya pinili niyang ikompromiso. Ano man ang mangyari, kailangan niyang harapin ang usapin ngayon. Hindi niya maaaring hayaang makita ng alagad ng kanyang benefactor ang kanyang anak sa ganitong estado. Masyadong bastos yan. Ngayong wala na si Terence, wala na siyang pakialam pagkatapos ng araw na ito. Ang isang matandang babae ay hindi dapat manatili sa pamilya. Pagkatapos, lumingon si Terence kay Francine. Terence, bakit hindi ka nakikinig sa aking ama? Si Francine ay isang mabuting babae kung tutuusin. Bagamat ipinaglalaban niya ang kanyang pag-ibig noon, pakiramdam niya ay sobra na iyon. Ngayong sumuko na ang kanyang ama, nakamit niya ang kanyang layunin at ayaw nang lumayo pa. Okay, I'll be going then. Call me if you need anything. Tumango si Terence at lumingon kay Alexander, Tito Larkins, dahil mapilit ka, alis muna ako. See you later. Sige. Ngumuso si Alexander, nag-iisip, see you later, not later at all. Hintayin mo akong umalis bago ka lumitaw muli, huwag mo na akong makitang muli. Ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Medyo nakakatawa si Luisa, ngunit wala siyang sinabi para hikayatin siyang manatili. Masaya siyang panoorin ang komedya na ito. Pagkaalis ni Terence, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Alexander at sinabi kay Luisa, Sister-in-law Luisa, kita mo. Itong Francine ay masuwaing din. Natatakot ako sa kasal na ito. AI. Oh. I think Francine is a good girl and I'm quite satisfied with her. Sa katalinuhan ni Luisa, paanong hindi niya makikita ang problema ni na Francine at Terence?
Bukod dito, kahit na hindi siya naninigarilyo si Malcolm. Paanong hindi niya malalaman ang amoy ng usok kung hindi siya naninigarilyo? Ang usok ni Francine ay hindi man lang amoy tabako, ito ay isang walang lasa, at hindi man lang siya naninigarilyo. Kahit na ang usok ay sinipsip sa bibig at pagkatapos ay ibinuhos pagkaraan ng ilang sandali, hindi ito dumaan sa baga. Hindi ito naninigarilyo. Kaya lang nag-alala si Alexander kaya hindi niya napansin ang mga detalyeng ito. Dagdag pa, kung talagang buntis si Guangxan sa anak ni Terence, hindi ba niya sasabihin sa kanya? Ang paglaban ni Francine sa pakikipag-ugnayan ang nagdulot ng lahat ng kaguluhang ito. Kontento ka na ba? Ngunit, Francine, siya ay buntis, itong blind date. Tama lang, ikakasal na tayo. Ngumiti si Luisa at sinabing, mabuti naman. Hindi naiintindihan ni Alexander ang intensyon ni Luisa. Galit ba siya kaya natarante siya? Isang shotgun wedding. Ito ay malinaw na ang ritmo ng pagiging isang ama. Matatanggap kaya ito ng kanyang alagad? Gayunpaman, dahil sinabi ni Luisa, kailangan niyang sabihin, kung gayon. Sister-in-law Luisa, maaari mo bang itanong kung kailan darating ang disipulo ng ating benefactor? Magkita-kita muna tayo at mag-usap. Medyo namutla ang mukha ni Francine. Naisip niya na pagkatapos gawin ang napakaraming bagay, si Luisa ay direktang susuko sa kanya. Hindi niya inaasahan na gusto pa rin ni Luisa na magkaroon ng shotgun marriage. Hindi kaya may kakaibang fetish ang mga miyembro ng pamilya nila. Ibinigay ko ba ang aking sarili sa isang lugar? Sige, ako na ang tatawag. Nakangiting kinuha ni Luisa ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Terence, nasaan ka? Hinahanap ka ng Tito Larkins mo. Nasa hotel ka na, pasok ka dali. Si Terence ay hindi umalis. Lumabas lang siya para mamasyal at bumalik. Kumatok siya sa pinto at galing sa loob ang boses ni Luisa, pakipasok. At kaya, itinulak ni Terence ang pinto at pumasok. Terence. Tatayo na sana si Alexander para salubungin sila nang makita niya si Terence na papasok. Natarante siya, ikaw na naman. Anong ginagawa mo dito? Ang asawa ni Master na si Luisa, Tito Larkins, kamusta? Ngumiti si Terence kina Luisa at Alexander bago bumaling kay Francine. Tiyak na blind date ko ito, Francine. Ang ganda niya talaga, gusto ko siya. Natigilan si Alexander, ngunit agad niyang naintindihan ang nangyayari. Terence, itigil mo na ito. Nasabi ko na pagkatapos ng blind date, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Pero ano ang silbi ng pagpapanggap mong alagad ni Hipag na si Louis sa pagbalik mo? Sa tingin mo ba nakakatawa ito? Terence, ang asawa ni Master ay nasiyahan din kay Francine. Nakita ko na rin ito. Bagamat medyo iba ang damit, at mahilig siyang humahit ng peking sigarilyo para masaya, ngunit sa pangkalahatan, ito ay mabuti. Walang pagkukulang. Ang mga kabataan ay mahilig maglaro. Noong bata pa ako, marami akong ginawang katawa-tawa. Nagsalita si Luisa sa oras na ito. Sa pagkakataong ito, si Alexander na ang napatulala, at si Francine ay medyo natulala din habang nakatingin kay Luisa. Ano ang kahulugan nito? Ang ibig ba niyang sabihin ay disipulo niya si Terence? Siya rin ba ang blind date sa pagkakataong ito? Ang 180 degree na pagliko mula sa harap hanggang sa likod ay isang bagay na talagang hindi matanggap ng dalawa. Sis-in-law Luisa, ibig mong sabihin. Si Terence ay... Sabi ni Alexander pagkaraan ng ilang sandali. Oo, si Terence ay disipulo ni Malcolm. Tumango si Luisa. Ano? Gulat na tiningnan ni Alexander si Luisa, puno ng hindi makapaniwala ang mukha nito. Ito si Terence. Biglang naramdaman ni Alexander ang pag-init ng kanyang mukha. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.